Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at kami ay na-delay for technical. Mga aberya-aberya. Anyway, maraming salamat at salamat sa mga naghintay. Oo. Pero alam ko excited kayo sa ating topic ngayon. Kaya binabati ko na agad ang mga taga North, South, East, and West Corner. Inano ko na at kami ay magmamadali kasi ako excited ako dito sa topic natin eh. Kaya bigay ko na agad yung salamat sa 22 million viewers. At eto na po ang ating speaker today, Ma'am Doc Eugene. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sana ay andyan pa rin po kaya na makikinig at manood sa ating topic po ngayon. Nagtataka siguro po kayo kung bakit dadalawa po kami ni Ma'am Julie dahil sobrang busy yung nag-iisa nating gwapong host po dito. Pero sana makahabol pa rin po siya. So, umpisahan na po natin. Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. At sana nga po ay maging pagpapala po kami ngayong umaga. Magandang umaga, Ma'am Julie. Good morning. At siyempre, excited din ako doon sa ikakasar ngayon, mamayang hapon. Ma'am Genevieve at Sir Christian Gaa. Happy wedding, Ma'am Genevieve at saka kay Sir Chris. Oo. Christian Gaa pala. Sige po, mag-umpisa na po tayo. Tuloy-tuloy na natin to. Oo. Napag-usapan na po natin ang walking pneumonia. So, babilisan lang po. Walking pneumonia is an infection that affects your upper and lower respiratory tract. It's also called atypical pneumonia. Pag sinabi kasi nating atypical, hindi po yung common. Because it's often caused by bacteria that while common, are difficult to detect. Mahirap pong ma-detect. So, punta na po tayo. Ang tanong dati, is it contagious? Opo, nakakahawa po ito. At it can be passed to another person for up to 10 days. Kaya kung kayo po ay may mga sintomas na to, ang sabi natin last week ay be responsible enough, kayo po ay magmask. Okay? Para hindi na po makahawa po ng iba. Dahil hindi po lahat po ng inyong mahahawaan ay mas malakas ang resistensya sa inyo. Meron po diyan mga vulnerable na pwede pong maging malala po sa kanila. So, is it contagious? O yun nga po, ano ang gagawin po natin kung kayo po ay mayroon po nito? Avoid close contact with others while recovering from walking pneumonia can help prevent the spread of pathogens. Pag sinabi po nating pathogens, ito yung mga bacteria, viruses, or fungi na nagkukos po ng sakit. So, other steps you can take include covering your mouth and nose when coughing. Kahit naman anong klaseng sakit. O kahit wala po kayong sakit, tama lang po na i-cover nyo po inyong bibig pag kayo po ay inuubo. Baka tumalsik yung laway nyo diba? Kahit wala po kayong sakit. Washing hands frequently. Nagawa na po natin ito during the COVID time. Aware na aware po tayo maghugas ng kamay. At kung talagang wala pong tubig dyan, meron po tayong baong-baong alcohol. Yung 70% ethyl alcohol kasi siya po ang effective po dito na pang-disinfect or disinfectant po. Promptly tossing tissues in a waste container with a lid. Siyempre, bakit na-emphasize yung waste container with a lid? Kasi pag natuyo yan, pwedeng malipad. Mapunta sa lupa, palipat-lipat na po siya. Sa lahat ng nilipatan ng tissue na yon ay nag-iiwan po siya ng microbes or mga pathogens. So,
kung wala pong malapit na basurahan po dyan sa inyong tabi, ay ibulsan nyo muna. Ha? So, be responsible enough na gawin po ito para hindi po kayo makapanghawa o lalo pang ma-spread po kung anong meron po kayong pathogens. Oh. Types of walking pneumonia. Marami pong types po ito. So, wag niyong sabihin na, bakit nagsakit na ako dati? Nung isang buwan, nagkaganito na ako, gumaling na ako. Bakit meron na naman ako? Kasi maraming klase po ito. So, pwedeng magkaroon kayo ng kakaiba, iba sa dati niyong infection. So, walking pneumonia is one of more than 30. 30. So, ang dami po niyan. 30 different types of pneumonia. So, it can be divided into a few different subtypes including, number 1, siguro naririnig nyo na rin po ito, Mycoplasma pneumonia. Okay? Sa amin, pag nag-aaral po kami, hindi namin makakalimutan ito kasi merong karugtong na pneumonia. So, it can cause pneumonia. This type of pneumonia tends to be mild. Buti na lang. And most people recover without treatment. Most people can recover without treatment. It is caused by the bacterium Mycoplasma pneumoniae or M. pneumoniae. The Centers for Disease Control or CDC and Prevention estimates that there are about 2 million cases of M. pneumoniae infections each year in the United States. Biro nyo po, in the United States, hindi kagaya sa ating Pilipinas. More populated po ang Pilipinas, more congested po dito. Doon sa US, kung aware po kayo, lalo na po yung mga nakarating doon, wala po kayong makikitang talagang congested areas na kagaya ng meron po tayo. So, ibig sabihin, marami na pong kaso sa kanila, pwedeng mas marami sa atin na hindi lang po natin nadidetect. Saka mild lang siya eh. Oo, Kaya mild lang hindi- siya. Kaya alam nyo naman ang Pilipino, ini-ignore. Kakayanin niya, trabaho pa rin yan. Pero kasi dahil sa maganda yung healthcare system po dun sa US, ay agad-agad sila pupunta sa doktor. Pero of course, meron pa rin po kaming mga, kung ikukumpara dito sa Pilipinas, ay sanay na tayo nakakakita ng mga kaso even without laboratory examinations or ancillary procedures, ay pwede na po kaming magbigay ng gamot, hindi po kagaya sa kanila. It is always supported by laboratory exams and ancillary procedures. Yung chlamydial pneumonia, this type of walking pneumonia is caused by chlamydia, of course, pneumonia bacteria. While it can cause a serious infection, most people experience only mild illness or no symptoms whatsoever. Buti na lang. It is common among school-age children and young adults. Kaya kung yung mga pediatrician ang tumitingin po sa mga simptomas na meron po sa inyong mga anak, nasa isip na niya, it may be chlamydial pneumonia. Ganon po yon. So may mycoplasma, may chlamydia, meron din pong Legionella pneumonia or Legionnaire's disease. So, Legionnaire's disease is one of the most serious types of walking pneumonia, as it can lead to both respiratory failure and death. Sa tatlo, ito yung pinaka-most serious na type of walking pneumonia. It is caused by Legionella, a type of bacteria found in fresh water that can contaminate water systems in buildings. Okay? People can get this disease if they inhale in airborne droplets of water that contain the bacteria. Ito yung mahirap kasi galing nga po sa tubig. Pag natuyo, andyan na naman po yung droplets. Ibig sabihin, nakaka-infect po siya pagka na-inhale mo yung droplets of water. So it doesn't necessarily mean na kahit nainom mo siya, hindi siya thrive po sa loob ng bituka natin kasi meron po yung HCl or hydrochloric acid. Okay?
What are the symptoms of walking pneumonia? Mahalaga po ito na malaman po natin para kung sakaling meron po kayong nararamdaman, ay alam nyo na po ito. Walking pneumonia symptoms are typically mild and look like the common cold. So, hindi naman sa pananakot. Sanay na tayo eh. Lalo na yung mga sipunin. Sasabihin niya, mawawala din po ito. Kasi marami na rin pong nagtanong, ilang beses ka ba sipunin sa buong taon? Sa cold virus po kasi more than 200 strains po ito. So kahit na nagkasipon-sipon ka na, paulit-ulit yan kung iba't ibang strain po yung umaatake sa iyo. Pero this time, ang pinag-uusapan po natin ay walking pneumonia na nagmimimik din. Ginagaya niya yung common cold. People may start noticing signs of walking pneumonia between 1 and 4 weeks of being exposed to the pathogen that caused the disease. Ibig sabihin, kung looking back, kung kayo po ay mga simptomas, kanino ako nahawa? So, pwedeng 1 week to 4 weeks. So, 1 hanggang 1 buwan. Kung na-expose po kayo sa isang taong meron po nito, ay pwede pa rin po kayong mahawaan. Pwede pa rin pa kayong magkaroon ng walking pneumonia. So, sabi nga namin last week, ay lalo na ngayong holidays, ay marami pong mga gatherings, mga handaan, at ganun din po mga church fellowship. Kung hindi tayo maingat, talagang lalo kung mga closed-in areas, mga air-conditioned room, ay talagang marami pong mahahawa. Kaya nga during the COVID time, nung medyo lumuwag-luwag na, pwede na sila, mag-allow na po silang kumain sa labas, pero hindi sa loob. Kasi po, kung meron ka mang hindi malalanghap agad-agad, kasi pag sa air-conditioned room, paikot-ikot lamang po yung hangin sa loob dahil wala pong bukas na bintana. So, yung tawag nila noon, di ba, al fresco, kakain kayo pero hindi pa rin pwedeng magsiksikan. 2 lang kayo sa table, malayo. Merong mga distances na sinusunod. So, dito, ngayong mga December hanggang early January ay talaga pong marami pong magkakaroon nito. Kasi hindi lamang pong mga matatanda. Yung mga Christmas party sa mga schools, di ba? Magkasunod-sunod po yan. Kaya kahit nga dito sa atin, sunod-sunod din. So, kung meron po kayong mga simptomas na i-discuss po natin mamaya, ay mas maganda na mag-mask po kayo. Okay? Huwag kayong manghinayang sa inyong make-up. Kailangan nyo pong mag-mask talaga. Ang dami po nito. Di ba? Sa kahit na sabihin nyo wala naman ako niyan, pero kung meron po kayo sa at least 5 to dito or 3, ay malamang meron na po kayong pneumonia. Sore throat. Aba, ang dami na nag-complain ng masakit ang lalamunan. Sige. Ngayon, hindi naman kayo kumakanta, pero masakit ang lalamunan nyo or mayroon kayong hoarseness of voice, di ba? Nagiging husky bang tawag doon? Husky. Yon. Buti sana kung talagang kumakanta kayo. Pero kahit di kayo kumakanta, ay masakit ang lalamunan. Malamang yan. Persistent cough. Ito yung sinasabi po natin na kahit yung mga pediatrician ay yun po yung pinag-uusapan. Kasi may mga interdepartmental conferences din po kami. Ito yung isang complaint po nila na yung bata na kahit nagbigyan na siya ng medyo malakas na antibiotic, pero nagtatagal po yung kanilang ubo. So, ito na naman po. Kaya ini-emphasize po nila, lalo na sa mga kabataan, lalo na yung mga sanggol. Can you imagine na isang sanggol ay hindi po nawawala ng ubo? Ini-emphasize na naman mga pediatrician na dapat po ay kumpleto po sila sa bakuna, lalo na patungkol po sa
diphtheria, pertussis, and tetanus toxoid. Kasi yung pertussis, yun po yung pagkainubo yung bata, parang luluwa na po yung mata. So kung mga matanda nga, hirap din, di lalo na sa mga sanggol. So yung persistent cough, sasabihin mo, ay, gumaling na ako, pero bukas andyan na naman siya. Yan, ganun po. Headache. Yung iba, pwedeng hindi nila maramdaman yung sakit ng ulo. Pero sa adult, alam nila yan. Yung mga bata kasi, yung mga sanggol, hindi nila ma-express yung sarili nila na masakit yung ulo. Mag-iiyak lang yung batang yan. Weakness, panghihina. Sipon lang to. Pero bakit? Para akong nanghihina. So, iisipin mo, tinatrangkaso ako nito. Ganon. Diba? Kasi common din sa trangkaso yan. Fatigue, yung pagod ka, pakiramdam mo ay pagod ka. Ganon din sa trangkaso, di ba? So, ang isipin natin, trangkaso lang to, iligo lang to, kumain ng marami, kumain ng vitamins. Fever and chills. Pagka yung mga ganito na, ay mag-iisip na pa kayo. Kasi, yung sipon, pwede kang masinat-sinat, yung trangkaso, ganun din. Masakit ang kasukasuan, nangihina. Pero kung ikayo ay tumataas ng lagnat at may kasama na pong panginginig o panggiginaw, ay mag-isip na po kayo. Hindi na po normal na trangkaso yan, hindi nga normal ang trangkaso eh. Ordinary yung trangkaso or sipon. Pagka tumataas na yung lagnat nyo at giniginaw na kayo, mag-isip na po kayo. Itong labored breathing, nahirapan na pong huminga. Di ba ang sabi natin, ang walking pneumonia ay inaatake niya yung upper and lower respiratory system natin. So, pwedeng namamagana yung ating mga airways, kaya hirap na rin pong huminga. Barado. Lalo na kung wheezing. Ibig sabihin, hindi na talaga nailalabas yung hangin palabas kasi may constriction na po doon sa mga hingaan natin sa airways. Hindi na po yung maluwag na lalabas, ay napapasok, lalabas ang hangin. Pag may wheezes po, ako ay asthmatic, kaya alam na alam ko ito. Yung hininga ko, ininhale kong hangin, ay hindi ko basta-basta mailabas. Naiipon po siya. At yung mag-e-exert ka na ilabas mo, nagkukus yun ng wheezing. Yung parang merong pusa sa baga mo, merong tunog. Mga common sa asthmatic. Asthma, oo. So, pagka nakaranas na ko yun nito, sasabihin nyo, bakit wala naman akong asthma? Pero isa sa mga simptomas po nito, sa aming mga asthmatic ay hindi kami magtataka. Pero kung ikaw ay hindi naman asthmatic, ay magkaroon ka nito, ay ibig sabihin, palala na yung nararamdaman mo. Lalo na kung sumasakit na yung dibdib mo, chest pain. Kanina, sipon lang, manghihina ang katawan, may fever and chills. Ngayon, sumasakit na yung dibdib mo. Kung ikaw ay nakakaranas nito, hindi ka ba magtataka? Bakit sumasakit na yung dibdib mo? Trangkaso lang naman ito, bakit sumasakit ang dibdib mo? Ibig sabihin, lalo nang lumalala yung karamdaman. Abdominal pain, di lalo na. Kasi nga, nagkasama-sama na po yung nararamdaman mo, humina na rin yung immune system mo, pati yung good and bad bacteria mo, natatalo na yung good bacteria mo, nagre-reklamo na rin po yung bituka nyo. So, nakakaranas na rin po kayo ng pananakit ng tiyan, magsusuka na, vomiting, at saka mawawalan po kayo ng ganang kumain. So, kayo po ay, kung lalo na yung mga maganang kumain, magtaka na kayo. O bakit hindi na kayo, nawawalan na kayo ng ganang kumain? Na akala nyo, ito ay ordinaryong trangkaso po lamang. So, wag nyo nang hintayin na umabot pa nito. Ang masasabi ko lang, kung nagkaroon na po kayo, at least man lang, kung meron na kayong fever and chills, pumunta na kayo sa doktor.
para mabigyan na kayo ng karapatang gamot. Mukhang nagsusulat na si Ma'am Melody. Baka nagiintay ng ng load. Oo. Sige. Oo. Pang New Year ni Ma'am Julie, mamibigay talaga ng, Oo, bakit load. Kaya lang, 26. Malamang mananalo ka, Ma'am Melody, kasi 26 million lang ang nanonood. Saka, ang alam ko, siya lang yung nagsusulat. Ay, Oo. sige, bibigyan ka namin ng bago pa namin tanungin, ay sasabihin na namin yung sagot para alam mo na kagad kung anong isasagot mo. So, saan na ba na tayo napunta? Yung mga symptoms po, ito na. Symptoms can also vary based on where the infection is. Of course. For example, an infection in the upper respiratory tract may be more likely to cause a sore throat, cough, and or runny nose. Pero, pag sa lower na, a lower respiratory infection may cause symptoms like coughing, shortness of breath, and wheezing. Di ba kanina sabi ko, kung nakaranas na kayo ng fever and chills, kasi ang walking pneumonia, di ba, caused by bacteria. So, kailangan nyo ng antibacteria. Nakuha nyo na. So, bibigyan kayo, mapumunta na kayo sa doktor para resetahan po kayo ng antibiotic. Madali lang naman po yan. Lalo na sa panahong ito ay meron na pong mga antibiotic na it can be taken once a day or twice a day. Hindi kagaya nung panahon na merong every 6 hours na iniinom. At sa loob pa ng 1 linggo. This time, meron ng mga antibiotic na you can take it once a day for 3 days for up to 5 days. Kaya, mas maganda, kung nakakaranas na kayo, huwag nyo nang hintayin na nahirapan pa kayong huminga, masakit ang dibdib, sasakit ang tiyan, at kayo po ay magsusuka. Ha? So, huwag nyo nang hintayin na yon. Ma'am, may tanong dito si Ma'am Rochibet. Yung inconsistent po ba na sipon, may ibig sabihin po ba yon? Yung akala ko, hinog na ang sipon ko, tas pagkagising ko, uulit na naman ang watery na sipon. Yun na nga po, persistent, nandyan po siya, nakakainis na nga po siya. Kaya kailangan, uminom na kayo ng antibiotic. At kung talagang pabalik-balik din po si sipon, pwedeng may allergy na po kayo, uminom na kayo ng para sa sipon at saka allergy. Importante dito, meron na kayong antibiotic. Para kung bacterial man yan, ay pupuksa na yan. Kasi ang virus, di ba sabi natin, self-limiting. Pag sinabi natin self-limiting, gamutin mo siya o hindi, mawawala yan sa katawan mo in 3 to 5 days. Pero pag nagpe-persist yan, hindi na siya virus. So, kailangan uminom ka na ng antibiotic para panglaban mo. Siyempre, yung katawan, alam natin na pag humihina yung ating immune system, mahinang lumaban sa anumang pathogens. Di ba ang sabi ko nga kanina ay more than 30? So, nung example, nung linggo, ay si A ang umatake sa'yo, medyo nakaka-recover ka, dinagdagan pa ni B. Yung ganun. So, pwedeng ang umatake sa'yo ay hindi lang iisa. Ngayon, kung humihina yung iyong resistensya, yung mga nagpapahina ng resistensya, paulit-ulit natin dito. Stress, number 1. Pag hindi kayo nakatulog, hindi nakakain, hindi nakapagpahinga, marami kang iniisip, may mga bombardments ng mga problema, di lalo kayong stress. Humihina talaga yung ating immune system. Kasi mga oxidative radicals ay dumadami sa ating bloodstream. Kailangan nating, kaya nga meron mga antioxidants na sinasabi, may mga pre- and probiotics. Kaya, importante, alagaan natin yung ating katawan. Meron tayong paramdaman, ay huwag nating ipagwalang bahala ito. Kailangan, ingatan natin yung ating katawan. Okay? Siyempre po, paano ingatan to?
Kasama na yung paligo. Kasama na yung paligo ngayon. Huwag kayong matulog na sobrang pinagpawisan kayo, pagod na pagod, di kayo kumain, di panaligo, ay lalo talagang manghihina ang inyong resistensya. Kaya pala. Maraming mahina ang resistensya. Yung mga hindi naliligo. Hindi naliligo. Marami namang tubig dito. Kayo naman. No. Ay, malamig daw. Ay, di tatalon-talon ka na. At least nakaranas ka ng lamig sa Pilipinas. Oh, di ba? Na inihanap natin yung malamig na panahon sa Pilipinas, at least doon makaranas ka ng malamig. Oh. Nanlalamig, ayaw ng aircon. Buti pa kayo nga naka-aircon, tapos aayaw pa kayo sa aircon. Grabe. Oh. Sobra kayong pinagpala. Oh, symptoms in children. Ito ay importante. Lalo na kung meron kayong mga anak na lalo na yung mga infants and toddlers. Kasi sabi ko nga, sila ay hindi nila alam i-express kung ano yung nararamdaman nila. Kayo na lang nakakaalam, tumutulo na yung ilong, ubo ng ubo. Kapag hinawakan mo ay may sinat na, nalalagnat na, at nakikita nyo na siya, nag-chills na siya. So, ang ibig ko pong sabihin, mga nanay ay mas vigilant kayo, mas observant. Ano pa bang tawag dito? Mapagmasid. Para alam niyo po kung ano nangyayari sa inyo pong mga anak. Children, infants, and toddlers may show the same symptoms as adults. So, importante na kayong mga adult ay alam niyo po yung mga simptomas na kagayang napag-usapan natin kanina. They may also develop infections in their ears. Very common po ito sa mga children. In their ears, sinuses, and or upper airway or croup. Yung mga bata, sila po yung nagkakaroon ng luga. Kasi nga, hindi nila kayang isinga, or they don't even know kung how to cough out. Di ba yung eustachian tube natin, may connection dito sa ating nostrils? Pwedeng naiipon yun na hindi sila marunong suminga, bumabalik po doon, naiipon po doon, nagkukos na po ng aural or ear infections, kaya sila nagkakaroon ng luga. So, the mother should be more sensitive regarding this. Alamin nyo po, huwag nyo pong patagalin, kawawa naman po yung inyong anak, kasi pag punong-puno yung mga sinuses, yung mga air pockets po dito sa bones, nakakita na kayo ng bungo, may mga tawag dito. Sinuses sa may mga may mga compartments. May compartments na dapat ang laman niyan ay hangin, hindi po liquid. Kaya po dapat hangin ang laman niyan para hindi po yung bungo natin ay hindi po burden sa ating spinal cord sa katawan. Napansin nyo, gaano mang kalaki ang ulo mo, parang walang dinadalang ulo. Yun, parang nagiging buoyant po sila. Pero pagka namaga yung sinuses natin, ay magsisikret din po ng fluid dyan, magiging puno. At nagkukos po yan ng severe headache sa mga bata na hindi nila malaman kung paano nila i-express kung ano yung nararamdaman nila. So, kawawa. Kawawa yung mga bata pag hindi natin na obserbahan o na naging sensitive tayo sa kanilang karamdaman. In general, children with walking pneumonia tend to feel very tired and run down. Sila yung mga batang maliliksi, talkative o madaldal, outspoken, tapos makita nyo na lang na ayaw bumangon, ayaw kumain, hindi na magtatatakbo yan, kundi nag-iiyak, lalo na yung mga toddlers. Kaya dapat, mga nanay, dapat sensitive po tayo dito. I feel what I'm discussing now today is very important. Lalo na sa mga nanay na may mga
anak pang maliliit, you are supposed to listen to this kasi I guess this is the best platform wherein you can get information. Kasi minsan, kahit mag-google tayo, in the end, ang kalabasan nun, meron siyang pinopromote na gamot, di ba? Oh. So, hindi ibig sabihin na yung sino yung nababasa nyo ay mga may kinalaman po patungkol sa paggagamot. Or they are not even paramedics. Sila ay mga nagpo-promote lang ng kanilang product. Kung ano yung finid sa kanila, memoryado na yun, na-train na po sila. So, be careful. Kaya, ang ibig ko pong sabihin, I really appreciate the wisdom of our pastor putting up this kind of program just to help you, mga kapatid, na ma-reach out po kayo in a better way. Kung ano man yung mga problema nyo, ay at least mayroon po kaming maibahaging kahit konting information. Kaya kung sinasabi po ito, dahil ang dami pong marami pong nagrereklamo, pinayayaman nyo, totoo. Yung mga medical practitioner, pupunta po kayo magpakonsulta. Pinakamura na po yung 400 pesos. O sayang din yun, pwede nang pambili ng vitamins ng inyong anak. So kailangan po na sana makapakinig po kayo. And I really entertain questions kung meron po kayo as I go along. Walking pneumonia versus bronchitis symptoms. Both bronchitis and walking pneumonia have similar symptoms, but the two diseases are not the same. Bronchitis affects the bronchial tubes, not the small airways of the lungs. Bronchus, kung aware kayo dun sa ating anatomy, yung daanan, yun yung bronchus. Mga tubo-tubo. Tubo-tubo. Okay. Pero yung airways hanggang dun sa dulo, pinakahuli. Kasi pagka huminga tayo oxygen, kailangan lang makarating dun sa dulo para makarating sa bloodstream natin. Yung oxygenated, tapos babalik yung unoxygenated para makahinga tayo ulit. Yun lang yung exchange of gas, parang passing through dun sa mga airways natin. Itong bronchial tubes, yung dadaanan ng hangin bago pumunta dun sa sanga-sanga. Ma-imagine nyo po yun. So, ang bronchitis, dun lamang po ang namamaga. Hindi po lahat hanggang dun sa hingaan. Kaya, meron pong x-ray na magsasabi kung may bronchitis or sa mga Pilipino, bronchitis, di ba? Sabi nila, bronchitis. Bronchitis symptoms may include lower grade fever. May nang-istorbo lang pong tawag. Pero maraming akong pasyente bago pumunta rito eh. Ulitin natin, low grade fever. So, ibig sabihin, sinat lang. Chest congestion. Di nyo pa masyadong ma-appreciate to. Pero pag inoscultate yung bata, ma-appreciate po ng pediatrician to. Wheezing or slight whistling sound when inhaling. Pagka may chest congestion, humihinga yung bata pero alam ng doktor na parang hindi maganda yung pasok ng hangin. Yan ang, di ko sa Tagalog. Pagka in-auscultate mo siya, humihinga yung bata, pero parang yung hangin ay hindi makakarating sa dapat niyang puntahan. So, nagkakaroon siya ng wheezing. Pati yung hangin na kanyang ini-inhale, hindi niya rin mailalabas kasi magang-baga yung daanan. Pagka yung in-inhale niya, tapos paglabas niya, meron pa ring sound. Yun, alam na alam ng pediatrician. Kaya, pagka sinabi ng doktor, panebulize mo muna.
O, di nag-nebulize. Pag inosculptate siya, alam na alam ng doktor yung exchange ng hangin, yung palabas, ay papasok at palabas, mas maluwag na po. So, hindi ganun ka, congest na. Ano mo, pati pagka yung humihinga kasi, kahit ako, pagka hirap na hirap nang pumasok ang hangin, yun ang lalalim dito, at saka lumalaki yung butas ng ilong. Nasal flaring po yon. So, alam mo na hirap pumasok yung hangin. A cough with yellow or green mucus. Kayo, yun, tunay po yung sabi ni Ma'am Rochibet na parang nahinog na. Nahinog na kasi yellow o green na. Ito na yung may laman, may ibang lasa na, di ba? Yung bata, ini-enjoy niya yung lasang yun kasi mapakla, matamis, na hindi mo maintindihan, maalat, pinaghalo-halo na yung lasang yun. Gustong-gusto ng mga batang to. Pero ibig sabihin, talaga may infection na to. Fatigue and weakness, yung madaling mapagod at panghihina. Runny and stuffy nose, tulo ng tulo, yung sipon mo. Kahit na anong gawin mo yan, nagsasalita ka, tumutulo yan. Kumakain ka, tumutulo din. Yun yung pinakamahirap pagka sinipong ka, yung stage na yon. Tapos gusto mong isinga, hindi mo masinga kasi punong-puno rin yung ilong mo, stuffed nose. Kasi magang-baga na rin yung labasan ng sipon. O yung anumang secretion na nanggagaling po doon. And shortness of breath. Kung sana ma-distinguish nyo po lahat nito, pwede nyo pong i-review kung ano yung symptoms ng walking pneumonia different from, you compare it to the symptoms of bronchitis. The main difference is that the recovery time tends to be shorter with acute bronchitis than with pneumonia. Diba sabi natin, inaabot pa ng buwan. But recovering from chronic bronchitis may take a long time. Siyempre, acute bronchitis po ito. Pag chronic, ay nagbibilang ka na ng linggo. Sana naintindihan nyo po ito, nakukuha nyo po ito. Sinesenyasan kami. Pwede pa ba? Pwede pa ba? Hindi na siguro. Pwede na? Pwede pa? Okay. Causes of walking pneumonia. Ano ba ang nagbibigay? Ano Tagalog ng causes? Ano ba ang dahilan? Yon. Walking pneumonia can be caused by viruses or bacteria. According to the American Lung Association, most cases, talaga si Sir Conrad kumuha pa sa American Lung. Most cases are caused by M. pneumoniae or mycoplasma, a common type of bacteria that usually affects children and adults under the age of 40. Lahat po dito, vulnerable kasi under the age of 40 sila. M. pneumonia infections tend to peak in summer and early fall, but can happen throughout the year. Sa Pilipinas, may sakit na very prominent during the summertime. Pero meron din, kasi dalawa lang naman yung ating season. Mainit at mas mainit. Pero tayo mga Pilipino, we celebrate the holidays or the Christmas season different from other countries. Kung sa ibang bansa, hindi sila masyadong sa Christmas. Sineselebrate po nila yung kanilang Freedom Day at saka Thanksgiving Day. I mean the Halloween and the Thanksgiving Day. Yun ang pinaka-importante. As far as I know, sa US, yung sineselebrate nila yung Halloween at saka Thanksgiving. Dito sa Pilipinas, tayong pinakamahabang celebration ng Christmas. Kaya mas marami pong may sakit. Hindi lamang po walking pneumonia, even the common colds. So, that explains. Sa kanila magkaiba kasi meron po silang ibang season. Chlamydia o chlamydophila pneumonia or chlamydia can also cause walking pneumonia. Infections from this type of bacteria are common in all 4 seasons. It often spreads in crowded environments like college dorms and long-term care facilities. So, kung saan yung mga congested areas,
mas common po si chlamydia. Adults and children are also, yung di ba kanina yung legionnaires na fresh water po. Adults and children can also contract walking pneumonia from viruses. Ito yung mga respiratory syncytial virus or RSV. It's a frequent cause of walking pneumonia in young kids, while adults tend to get the viral form of the disease from the influenza virus. Kaya dito na po pumapasok yung flu shots or flu vaccines. Meron pong nagtanong sa akin na pagka nabigyan ka na ba ng flu vaccine, enough na po yon. Yung flu virus po kasi ay nag-mutate. Nag-iiba yung kanyang genetic material every year. That's why you have to have the flu shots every year. Pero usually, binibigay po kung available na po yan, early March, pwede pa hanggang October, kasi may expiration nga po yon. So, huwag kayong magpabakuna ng December, kasi iba na naman po yung parating sa 2024. Bakit kailangan nyo magpa-flu shots? Kasi very common nga yung flu virus. At kung kayo po ay nagkaroon ng flu virus, inatake pa kayo ng bakterya ng walking pneumonia, mas mahina yung panglaban nyo. That explains yung bakit kailangan nyo ng bakuna para lumakas yung, di ba, napag-usapan na natin anong gagawin ng bakuna? Magko-create po siya ng antibodies against the virus. So, pagka inatake ka ng virus na yun, meron ka ng panlaban. Hindi naman bakuna para sa pneumonia. Meron din pong bakuna para sa pneumonia. So, yun po ang ibig sabihin nun. Bakit kayo binibigyan? Para magkaroon kayo ng antibodies against the virus. Pero, sabi ko nga, wala tayong pinag-uusapan dyan. Wala namang doctrine patungkol sa vaccine. Kung gusto nyo pong pag-vaccine, go. Kung ayaw, it's your discretion. So, manatili lamang po kayong malakas ang resistensya para hindi po kayo magkasakit. What increases your risk factors for walking pneumonia? Marami po ito nakalista. So, if you belong to this group, ay dapat lalo po kayong mag-ingat. Over age of 65 years old. Bakit? Habang tumatanda tayo, parang sasakyan. Wear and tear po yan. Lahat tayo papunta roon. So, hindi ibig sabihin na hindi kayo nagiging vulnerable. Pagka nagkakaedad, gaano ka man mukhang bata, may edad ka na. Yung ating sistema ay nagkakaedad. Pwedeng hindi magkaedad yung mukha, pero yung sistema ng ating katawan ay pwedeng magkaedad. So, kung kasama kayo dito, ay lalo po kayong, yung increased risk po ninyo ay tumataas. 2 years old or younger, yung mga infants and toddlers. Immunocompromised. Sino yung mga immunocompromised? Yung mga may comorbidities, yung mga may diabetes, may renal failure, yung mga nagda-dialysis, yung paralyzed, yung mga nakahiga na lang sa kama, or yung mga may cancer na nagkikimo, kasama kayo dito. Taking immunosuppressant drugs, same. Sino yung mga nagte-take ng immunosuppressant drugs? Yung mga may cancer. Yung mga nag-transplant ng kanilang kidneys, kailangan nila ng immunosuppressant para hindi nila i-reject yung transplanted organs sa kanila. Living with a respiratory condition like chronic obstructive pulmonary disease. Kung kayo po ay may kasambahay ng meron pong COPD, ay high risk po kayo dito. So, mas kailangan nyo pong magpabakuna. Someone who uses inhaled corticosteroids for long periods of time, kasama po ako doon. Kasi bumababa yung resistensya nyo po kung kayo po ay gumagamit ng inhaled corticosteroids. Yung mga asthmatic kagaya ko nito ay meron po nito. Someone who smokes. Siyempre,
Sino yung mga naninigarilyo? O di, sila rin. Kasi ano ang nasasaktan? Yung respiratory system natin. O, exposed to pollutants. Lahat na po tayo dito, high risk. Kasi we are living with pollutants. Pero, siyempre, kung yung pollutants, we cannot do away with it. Kaya, kung kailangan nating mag-mask doon sa mga areas na talaga namang kailangan yung mag-mask, mas maganda mag-mask na. Living or working in crowded places. Isa na po yung mga teachers na nagtuturo ng mahigit 100 sa isang kwarto. Oh, ma-imagine niyo po yun. Yung mga nasa palengke, iba't ibang klaseng mga, sa wet market, ang ibig kong sabihin, iba't ibang klaseng mga tao makakasalamuhan mo doon, lalo na sa bagsakan ng mga paninda, ay talaga namang exposed po kayo dito. So, kung kayo po ay kasali po dito, ay mag-ingat-ingat. Sir Ponching, okay pa? Okay, sige. Magbibigay lang si Ma'am Julie ng tanong para lang, sayang naman yung isinulat ni Ma'am Melody at saka iba pong. Sige, magbibigay ako ng 3, Ma'am Julie. Sige. O, 3, winner. Sige na, paunahan. Ano yung isang cause ng walking pneumonia? Anong bakterya? Bilis, Ma'am Melody, asan ka? Ay, wala naman. Hindi, baka naman meron dito sa Yung cause po ng pneumonia, anong bakterya yon? Bilisan. Oh. Kung may bigay niyo po, yung first 3, sige na, magbibigay si Ma'am Julie ng load. Wala namang magbibigay. O, ayaw na nila. Sige na. 1, Ay, 2, Ma'am Melody, anong bakterya isang cause ng pneumonia? Anong bakterya yon? Naku. O sige, Dali-dali. sa susunod na lang Ayan na, sumagot na si Ma'am Rochibet. Ano yung M? Ang importante doon yung M eh. Oo, yun nga. Mali. Sige na nga. Isang simptomas ng walking pneumonia. Napakadali yun, bilisan. Ay? Nagagalit. Magagalit na naman ako niyan. Si Ma'am Jamaica, sumagot pa. Nag-sign language na nga dito. Siya pa sumagot. Kuha ni Ma'am Jamaica. Ay, nako. Isa na lang. May sumagot na ba? Yan, si Ma'am Rochibet at saka si Ma'am Jamaica nanalo na. panalo. Sino yung mga at risk sa walking pneumonia? Kahit isa lang sa dami ng sinabi ko. Nanalo na si Ma'am Rochibet at saka si Ma'am Jamaica. Ano yung mga risk factors? Yung madaling hawahan. Isa na lang para tapos na tayo. Nandito na wala. sample na nga kami ni Eugene dito. Oo, nagsample na nga dito. Wala nang sumagot. Isa na lang. Isa na lang. Isasara natin. Isasara na namin to. Sino yung mga actress dito? Ay, wala eh. Wrong spelling daw. Ayan, si Ma'am Andrea Lobaton. Wow. Sige. Pwede na Sige. yan. 3 po ang nanalo. Si Ma'am Jamaica, si Ma'am Rochibet, at si Ma'am Andrea Lobaton. Bigay niyo po yung number niyo kay Conrad. Bigay nyo lang po yung number nyo kay Sir Conrad po para maibalik po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig at itutuloy po natin sa next Thursday po. Huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis. Susunod na ang The Baptist Lunch. Bye-bye.